10:00 ng umaga. Matyagang nakapila ang nasa mahigit 300 estudyante sa Ciudad Nuevo Elementary School sa Naik, Cavite. Kabilang sa kanila ang grade 6 student na si Lebron. Hindi naman po napapagod, pero medyo mainit naman po. Pero okay po. Sa halip na sa konkreto at permanenteng silid-aralan sila papasok. Dito sila sa mga makeshift classroom nagsisiksikan. Gawa ang mga ito sa plywood at bakal. Isa ang Ciudad Nuevo sa mga pinaka-congested na eskwelahan sa buong bansa. Ayon pa rin sa pag-aaral ng Congressional Commission on Education o EDCO, mula mahigit 2,400 na bilang ng estudyante noong 2025, umakyat sa 2,500 ang bilang ng enrollees ngayong taon. Dapat nasa 65 hanggang 70 classroom ang kailangan para mapagkasya silang lahat. Pero sa kasalukuyan, 6 lang ang standard classroom. Kaya ang naging solusyon, gumawa ng modular o temporary classrooms. Ito yung isa sa 16 na modular or temporary classrooms na nandito sa Ciudad Nuevo Elementary School. So kung makikita nyo po, hindi pa siya ganun kapulido, pero ang sabi kasi sa atin, nagtulong-tulong daw yung mga guro, yung mga magulang, and of course yung LGU para mapatayo ng maayos ng mga temporary classrooms. Pero yun nga, yung flooring medyo hindi pa siya ganun kapulido, hindi pa siya ganun katapos kasi medyo hindi siya sementado. So basically kapag umulan, may chance na magputik. Tapos medyo bukas din yung space dito sa may likod. Tapos yung kisame, ayan, kung makita nyo, hindi siya tapos, medyo mainit. Then at the same time, since 16 na dikit-dikit siyang temporary classrooms, rinig mo yung ingay from the other side. At doon sa mga katabi na, syempre may ibang lessons doon, may ibang mga estudyante doon. Nagiging very challenging yung learning condition dito sa Ciudad Nuevo. Sa klase ni Lebron, umaabot sila sa 43 mag-aaral. Kapag nagtuturo si teacher dito sa kabila, meron namang ibang teacher doon sa kabila, hindi ka ba naiingayan? Paano ka nakakapag-concentrate? Di na po ako nakikinig sa kabilang room kung ano po yung discussion nila. Sa teacher lang talaga po ako nakikinig para po makakonsentrate, ganun po para makapag-aral. Sana po magkaroon po kami ng sarili naming lupa para po makapagpatayo po kami ng mga bagong building para din po matututo din po yung mga bata na mas maayos. Dito sa Ciudad Nuevo Elementary School, meron silang humigit kumulang 2,600 na mga estudyante. At para mapagkasya yun, kailangan nilang mag-shifting. So merong 3 shift. Yung unang shift ay magsa-start siya ng 6 to 10 a.m. And then yung susunod, naka-standby na dun sa labas yung 10 to 2 p.m. nila. And at the same time, meron pang pangatlong shift na magsa-start naman from 2 to 6 p.m. So as you can see, ito na yung second batch. Sila yung 10 to 2 p.m. At based on head count, mga nasa 600 plus sila mahigit. And then sila yung mag-occupy ngayon sa 16 na makeshift classrooms. Para ba sa'yo, Lebron, enough na ba yung 4 hours na pag-aaral para may matutunan ka sa eskwelahan? Opo, enough na po. Dahil po yung mga teacher po dito sa Ciudad Nuevo, mababait, masisipag, at matatapang. Kaya po nila sa 4 na oras ipa-lesson sa amin yung mga subject, ipa-discussion, gawin kami ng activity. Pinapadala din po kami ng mga gawain na gagawin namin sa tahanan upang tuloy-tuloy po kami matuto. Ayon sa school principal na si Ma'am Carlene, may mga ginagawa silang hakbang para matulungan ang kanilang mga estudyante. Ito, kagaya nito, medyo exposed siya, di ba? Wala siyang kisame. Opo. So medyo mainit, so medyo mahirap siya for our students. Also, Opo. parang nagiging challenge din siya. Opo, yung Sa- ingay kasi Yung nagkakarinig. ingay, and then at the same time, yung init. Base po sa observation namin, tsaka siyempre, no, nag-i-interview rin naman po kami ng bata, nararanasan ko na po kung gaano kainit.
So, dahil nagkakarinigan po sila, siguro po mas maganda kung double walling, may insulation. Yun po. Para lang mas ayos, para mas komportable Opo. lang sila. Yung pagdagsa po ng mga tao dito, especially yung mga estudyante, that's why na medyo nag-balloon siya to that. Ano pong reason nun? So, sa nakikita ko po, yung pong pagsulpot ng iba't ibang subdivision po dito sa Bayan ng Naik. Kasi ngayon po, patuloy pa rin ang pagtaas ng ating enrollment. Yes. Hanggang ngayon po, may mga nagta-transferred in pa. Alright. So, tinatanggap up namin. Ayon sa EDCOM, nangangailangan pa ang paaralan ng higit 60 karagdagang standard classrooms. May lote na rin kung saan planong itayo ang panibagong school building. Pero wala pa raw sapat na pondo para dito. Gayunpaman, kahit papano, kahit mga makeshift and modular classrooms lang yung meron tayo dito sa Ciudad Nueva Elementary School. The teachers and the staff and syempre yung principal natin still exerts effort para kahit papano ma-elevate yung learning conditions dito sa eskwelahan. So kung makikita nyo, meron tayong projector dyan. Yung 16 na modular classrooms, merong individual flat screen television for additional visuals para sa pag-aaral ng mga bata natin dito. Sa kabila ng kakulangan, ang mga guro at estudyante patuloy na nagsisikap. Katunayan sa EDCOM, 15.3% lang ang low emerging readers para sa grades 1 to 3. Sa susunod na taon, magtatapos na sa elementarya si Lebron. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang niya na hindi man lang niya naranasan makapagklase sa permanenteng silid-aralan. Sana po ipapagtuloy nila yung mga pagsisikap nila dito sa school na to dahil po yung mga bata po dito sa eskwelahan na to natututo po dahil po sa inyo. Lalo na po yung mga teachers na nandito na nagtuturo para sa amin. We lack 165,000 classrooms all over the Philippines. Bakit tayo umabot doon, sir? Bakit hindi siya ma-resolve? So, 165,000 classrooms backlog. Pero kailangan nating intindihin, ito na yung backlog natin. Pero taon-taon, may mga nako-condemn. Ibig sabihin, pag 50 years old na yan, dapat, papalitan na. Kasi masyado nang matanda, yung foundations niyan medyo mahuna na. Ilan ba dapat yung kinonstruct, ilan ang nagawa? Less than 100 yung nagagawa every year. Pero ang gap natin, 165,000 classrooms. So, paano tayo makakahabol, di ba? Masasabi ko na aggressive ang Department of Education na makapagpatayo ng mga classrooms upang mapunan ang kakulangan, mabawasan ang ating shifting, mabawasan ang ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat classroom. Sa unang tingin, isang normal na pabahay ito sa Naik, Cavite, na may nakatira sa bawat unit. Pero pagpasok sa isang hilera ng pabahay, mga silid-aralan pala to. So, apparently medyo mas maaliwalas dito, pero ganun pa rin, medyo mainit. And hindi mo makakalain na merong eskwelahan dito sa isang housing project dito rin sa Naik, Cavite. So, andito tayo ngayon sa Kalubkob Elementary School. Nag-convert sila ng mga row houses into classrooms to accommodate the number of students. So from 1,800 na mag-aaral last year, ngayon daw umabot ng at least 2,191 enrollees ang mga estudyante dito sa Kalubkob Elementary School. Kaya ang paaralan, ramdam na ramdam ang kakulangan sa silid-aralan. Sinubukan kong mag-sit-in sa klase ng grade 2. Balikan natin ang aralin tungkol sa mga salitang naglalarawan. Pagpasok ko sa kwarto, makikita na halos nasa 20 square meters lang to. Ginawa ang unit na to para sa isang pamilya na may 5 miyembro. At sa kasalukuyan, mahigit 30 mag-aaral ang gumagamit nito. So, nandito tayo ngayon sa isa sa mga classroom dito sa Kalubkob Elementary School. So, itong napasukan natin is mga grade 2 students sila. Medyo may mga hindi pa rin tapos na parts and areas yung classroom kagaya nung sa bubong. Medyo walang kisame. Actually, wala talaga siyang kisame at the moment. So, ramdam mo rin na medyo mainit. And then,
Na-meet naman nila yung standard ratio na 1:35, but still kung makikita natin, medyo may mga mangilan-ngilang estudyante na walang proper tables and chairs para makapag-aral sila ng mabuti. Ayon sa principal ng eskwelahan na si Sir Romel, may 12 housing units ang ginawang classroom para sa mga kinder, grade 1, 2, at 3 students. Kung kayo tatanungin, sir, based sa nakikita niyong condition ng classroom and kung paano nag-aaral yung mga estudyante natin sa araw-araw, enough ba siya, sir? Or pwede pang i-level up? Siyempre po, hinahangad namin na ma-level up, no, na mag-improve pa to sa darating na mga araw. Pero siyempre, hindi natin pwedeng questionin yung wisdom ng mga nasa taas. Kailangan maging resilient pa rin tayo eh. Kung tutusin, may itinayong school building para masolusyonan ang congestion sa Kalubkob Elementary School. Yung isang building ay 100% tapos na. Okay. And then yung ikalawang building na 3-story ay siguro nasa mga 66% completed na. Ilang years na ba siya in construction, sir? Magti 3 years na. 3 years. Kahit hindi ito tapos, napilitan silang gamitin ang 2 silid sa unang palapag ng gusali. Sa dokumentong nakuha namin mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Transparency Portal, dapat ay natapos ang school building noong 2025. Ang halaga ng proyekto, halos 20 million pesos. Pero hanggang ngayon, 80% completed pa lang ang gusali. And then kung makikita nyo dito, sa taas, meron pa tayong mga abang dahil naka-hold yung construction. So, hindi pa tayo sure kung kailan magsa-start, pero as per Principal Romel, approved na daw ng LGU yung budget for the further construction of the building. So yun, so kaya hindi pa pala siya talaga pwede dahil yung hagdan din, wala pa siyang railing. So delikado para sa mga batang mag-aaral dito kaya hindi pa siya pwedeng gamitin. Yan, so ito kita natin, ito yung papuntang second floor, ito yung papuntang third floor. As you can see, malayo yung finish ng hagdan. So ngayon, dito tayo ngayon sa second floor. Yung mga classrooms ngayon dito sa second floor, ginawa munang tambakan ng lamesa at saka mga upuan. So malaking bagay talaga kapag napabilis yung turnover nito kasi at least magkakaroon ng additional classrooms and hindi na natin mapoprolong yung pagtitiis ng mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan.